Welcome back to Let's Cabin mga paps. And for today's vlog, let me tell you about sa pagkakaiba ng mga relay na to. Dito mga cho, marami ang nagkakamali sa pagbili ng relay. Basta na lang sila bumibili. Kasi nga, pag sinabi nilang relay, ilalagay ko po sa busina, ilalagay ko po sa mini driving light. Ngayon, pagdating ng relay na in-order, is nagkakaproblema sila. Bakit? Kasi itong mga to is magkakaiba, ibig doon magkakamukha sila, 4 pins at 5 pins, meron tong kanya-kanyang katangian. At yun yung i-explain ko sa inyo ngayon sa video na to. Ito guys, yung ating relay A. Yun ang ipangalan natin dito kasi ito ay 4 pins na relay. Tapos meron siyang 30, 86, 85, and 87. So ibig sabihin, ito ay SPST o tinatawag na single pole, single throw. So ibig sabihin, kapag itong 85 kinonek mo sa negative, 86 sa positive, tapos yung 30 sa battery, once na mag-trigger tong dalawang to, mag-output siya dito sa 87. Magko-contact tong 30 tsaka 87. So kaya siya tinawag na SPST, single pole, single throw. Ito na guys, yung ating relay, nilagyan ko na siya ng mga wires. Yung number 30, yun yung kulay pula na mataba, papunta yan dito sa ating power supply na 12 volts or yung ating battery. Rekta lagi yan guys, lagi yan diretso dito sa battery. Tapos maglagay na lang kayo dito ng fuse, at least 10 ampere or 15 ampere. Depende sa load na ilalagay nyo, okay? Tapos yung 85, ito, nilagyan ko siya ng negative supply, papunta rin siya sa battery. Ngayon, kung FI ang motor nyo, huwag nyong iba-body ground, okay? Diretso nyo siya lagi sa battery. Ngayon, kung carb type naman, pwede nyo siyang i-body ground. Hindi magmamalfunction yung inyong motor. Pero sa FI kasi, minsan makaka-encounter kayo ng problema sa short circuit, lalo na kapag tinamaan yung inyong mga ECU is napakamahal. So, dapat maging maingat kayo, idiretso nyo na lang yan sa battery, okay? Tapos, yung number 86, ito, sa kabilang side, papunta naman yan dito sa ating switch. Ayan, yung kulay green. Kunin ko yan dyan. Ito yung ating pinaka-switch. Tapos, ito, nilagyan ko lang siya ng supply na 12 volts, okay? Para merong power na pumasok dito, papunta sa ating relay. Tapos, ito naman kulay puti, yung ating 87. Ito ay tumakbo naman papunta dito sa ating supply or yung pinaka-output. Sa output yung papunta dito sa ating bumbilya. So, paano nga ba pagaganahin yung ating relay? Iko-connect ko na to dito sa ating isang bumbilya. Tapos, lalagyan natin siya ng negative supply. Dito na lang natin siya i-connect. Tapos, i-on ko yung ating switch. Tingnan ko ano mangyayari. Ayun. So, umilaw na siya. Diba? Ibig sabihin, nag-trigger na yung ating relay. So, ginap ko siya. Ayun. Kung mapapasin nyo, tutunog yan, guys. Kunin ko lang yung mic. Pag inon ko to, tutunog yan. Ayun o. Tapos, yung mga gantong klase ng relay, mga chong, meron niyang ilaw dito. So, paano malalaman kung tama yung kabit nyo ng 86 tsaka 85? Dapat kapag inon nyo to, iilaw yung kulay green. So, testingin natin. Ayun o. Umiilaw siya. Okay? Ito kasi ay LED. Ngayon, subukan naman natin pagbaligtarin yung 85 at 86. I-off ko muna. Ayan. So, pinagbaligtad natin. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa ilaw sa relay, okay? So, i-on natin tong switch. Kita niyo hindi umiilaw. Ibig sabihin, mali yung connection. Merong polarity yung gantong klase ng relay. You know? Nagbiblink lang siya. Ibig sabihin, mali yung inyong connection. Pero nagpa-function pa rin naman. Pero tingin ko, meron to nagiging malit na problema sa loob. So, hindi tatagal yung inyong relay kapag mali ang inyong 85 at 86. Then, balik ulit natin sa dati. So, yan. Binalik natin sa dati yung kanyang position. Tingnan natin. Ayun. Yan yung tamang connection, mga paps, ha. Dapat iilaw yan ng steady kapag kinunik nyo yung 85 at 86. Ayan. Yung iba kasi, basta na lang kinakabit. Kasi sabihin, wala daw polarity. Even though nagko-contact, pero kaya siya may indicator para malaman mong tama yung pasok ng kuryente. Ito naman mga chong yung ating relay B. So makikita nyo rito, yung kanyang 30
meron siya ditong 87 tsaka 87A. So ito naman is SPST din pero switching relay. So ibig sabihin, yung 87 natatransfer yung power niya papunta sa 87A. Tapos yung 30 tsaka 87A, yun yung normally na magkakontak. So halimbawa, yung 30, siya yung common, 87A naman yung normally close. Kaya sila magkakontak kahit hindi pa natitrigger itong 85 at 86. So magkakontak yung 30 tsaka 87A. Ngayon, once na mag-trigger tong 85 tsaka 86, yung 87A mawawala ng power. Ang magkakontak naman is itong 30 tsaka yung 87. 87 is yung normally open. Ito kasi 87A is normally closed. So ito po ay tinatawag na SPST switching relay. Kasi nga lumilipat yung power niya sa dalawang to kapag nagtitrigger yung 85 at 86. So again, same lang yung connection natin. Yung 30 para sa pinaka battery. Tapos 85 para sa negative. Tapos 86 para sa trigger or isa pang positive. Then yung output natin ang 87. So tingnan natin kung anong mangyayari. I-on na natin. Ayun. So tama yung ating connection. Ang 85 yung ating negative. Tapos 86 yung ating positive. Ayan. So same lang din yung mangyayari. Pag pinagbaliktad natin yung dalawang yon, ganun din ang kalalabasan, no? Try natin. Yan, so pinagbaliktad ulit natin yung trigger. Tingnan natin mangyayari. Ayun. Hindi siya nailaw, pero nailaw dito. Pero nagko-contact pa rin, no? Pero sa tingin natin, dapat is umiilaw yon kapag nag-on tayo dapat ng switch. So ito is baliktad. So kailangan ibalik natin sa 85 yung negative. So ayan, trigger natin. Yun. Tama na yung connection, guys. Ngayon, tingnan naman natin kung meron namang supply yung nasa gitna or yung 87A. So, i-off ko muna. Ililipat ko lang yun sa gitna. Ito, itong ating 87 sa 87A. Ayan. So, ito mga chong is tinatawag na switching relay. Ibig sabihin, kapag naka-off yung ating switch, yung power is nandito sa gitna. Okay? Nandito. Ngayon, kapag inon mo yan, lilipat yung power dito. Lagyan pa natin ng isa pang socket. So ngayon, wala pa siyang ilaw or wala pa siyang kuryente na pumapasok kasi naka-off pa siya dito sa aking battery. So, lalagyan ko na siya ng power supply, guys. Ito lang muna yung on ko, ha. Pero itong switch or trigger, nakita nyo naman naka-off. Ayan, ito, off yan. So, on ko itong battery. Bam. Yan. So, ibig sabihin nito, itong battery, yung 30, tsaka yung dilaw, yung 87A, magka-connect siya, no? Kahit hindi mo pa ino-on to. Ayun. Lumipat naman yung connection mula dito sa 30, kinonect niya naman doon sa 87. Kasi kanina, pag naka-off to, 87A. Ayan. Ito ang magka-connect. Itong red at yellow. Ngayon, pag nag-trigger yan, ang magka-connect naman is itong red, yung 30, which is from battery, to 87 output. Ngayon, tingnan natin yung itsura ng ating LED, kung anong ilaw. So, yun. Tama yung ating connection. Umiilaw siya ng green. So, ibig sabihin, tama yung ating positive at negative. So, sa ganitong klase pala ng relay mga chong, dapat ang lagi yung gagamiting negative is yung 85. Okay? Tapos, positive lagi yung 86. Last naman na kalimitan na bibili natin sa mga motoshop is itong Bosch. Ito po ay 30 ampere na 12 volts din. So, ito naman is tinatawag na SPDT. So, bakit siya SPDT? Single pole, double throw. Kasi yung kanyang 87A tsaka 87 is nagsasabay ng output. Unlike dun sa isa nating relay na relay B, switching relay, ito naman, sabay yung kanyang output. So, ito po is kalimitang ginagamit sa mga tinatawag nila na power up lines or yung centralized relay. Okay? So, pwede yung isa gamitin mo sa mini driving light or sa laser gun, yung isang output. Yung isang output naman, gamitin mo sa
loud horn or busina. Kaya niya yon, isang relay lang, kaya niya po yung patakbuhin. So, ang mangyayari dito, kapag itong 85 at 86 nag-trigger, yung 30 galing sa battery, susupply niya itong dalawang supply, itong 87 tsaka 87A. So, again, yung ating pinaka linya ng battery goes to 30, pin 30. Tapos yung ating negative, 85. Okay? Tapos yung isang output, pupunta sa gitna, 87A. Next, isa pang output, papunta naman sa 87. Tapos, yung ating trigger, positive din yan yung sa switch, 86. So, yan, kompleto na mga chong. Wala tong light indicator kagaya ng mga nauna nating relay or yung relay A at relay B. So, ayan, hindi siya transparent. Ito yung talagang pwede magkabaliktad ng kabit. Pwede nandito yung negative, nandito yung positive, o nandito yung positive, nandito yung negative. Pero dapat lagi nandito yung galing sa battery, sa number 30. Okay? Okay ako ng okay. Para ako si Boy okay. Teka lang muna, baka may dito nagkadikit na positive, baka ako'y magliab. Double check. Ito nga pala ang aking supply, kagaya sabi ko kanina, meron tong switch para hindi ako magliab dito, no? So, 12 volts, power supply. Then, i-on ko na siya. Itong ating switch is naka-off. Ayan, ito. So, lagyan ko ng power yung ating battery. O, diba? Hindi umilaw. Hindi umiilaw yung dalawa kasi nga wala pa siyang trigger. Ngayon, once na i-on ko to, bang, dalawa yung output. 87 tsaka 87A. Ito yung 87A, yung dilaw sa LED 2, 87 sa LED 1. Okay? So, pwede nyo i-connect dito yung inyong mini driving light, tapos laser gun, kung ano mga auxiliary lights. Tapos yung isang namang output, pwede nyo siyang gamitin kung gagamit kayo ng loud horn. So, yung technique doon, para sa pagkoconnect, tinuro ko na noong nakaraan, last video, yung sa hollow switch. Sundan nyo lang yun, tsaka ito. Dito naman kayo kukuha ng power supply. So, yun yung pagkakaiba na pinakatok sa inyong mga relay kanina, mga paps. Yung relay A, SPST. Ito yon SPST na 4 pins. Single pole, single throw. Ito yung pinaka-common na ginagamit. Tapos, SPST din na switching relay. Ito naman yung nagtatransfer ng power from 87A to 87, tapos 87, vice versa. Basta yun. Tapos, itong huli is yung SPDT, single pole, double throw. Ibig sabihin, dalawa yung kanyang output pag nag-trigger na siya. Maraming salamat po sa panonood at sana meron kayo nakuha ang konting idea at sana is maging matagumpay yung inyong magiging project sa inyong mga motor o kung saan nyo magagamit itong mga relay na to na huwag kayong masunugan ng wirings. Alam nyo, sa totoo lang, mas mahirap talaga ang wirings kumpara mo sa pagkakabit ng pyesa ng motor. Kasi kapag yung halimbawa sa mga makina, kapag alam mong hindi fit, hindi papasok, kita mo agad kung may luwa. Hindi gaya sa wirings, okay yung lahat, akala mo tama yung positive at negative, pero pag susi mo ng motor, isang iglap lang, boom, sunog yung wiring mo, ubos ang wiring mo, tinamaan ng ECU, tinamaan ng CDI, tinamaan ng regulator. Ganun po ka-critical ang wiring. So kaya nagtuturo ako ng mga gatong tutorial, at least meron kayong guide if ever man na gusto nyo mag-DIY sa inyong motor o tinatawag na destroy it yourself. Hanggang dito na lang mga chow, maraming salamat sa panonood. Lagi nyo tatandaan, always be a defensive driver at always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.